So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application once again. So alam nyo ba mga ka-lifestyle, talamak na naman po yung buraburagang sa mga pages. Marami po akong nakikitang mga pages ngayon na ito yung mga ino-offer nila, no? Once na nagpa-member ka sa kanila, guarantee ma-delete lahat ng mga information na ibinigay mo sa isang online lending application. So, ang tanong, posible ba? Hindi po pwedeng mangyari yung ganun mga ka-lifestyle, no? Kasi unang-una, paano nila ma-access, no? Especially hindi nila alam yung account mo, no? Kahit sabihin na natin na ibigay mo yung account at password mo, lahat ng information mo sa kanilang grupo, organization, napaka-imposible pa rin po na ma-delete, no? Nila yon. Kaya wag po kayo basta-bastang maniniwala sa ganitong klaseng mga scam po, no? Kasi scam po talaga yan. Pipirahan lang po kayo niyan, lulukuhin, and then magagamit pa yung mga information nyo nila in the future. So again, wala pong taong pwedeng makabura ng mga information na binigay natin, no? Kasi napaka-imposible po. Kahit sabihin na natin kaya nilang gawin, pero imposible po talaga, no? Pwede kasing naka-record na yung mga information natin or naka-save sa mga USB o kung ano man, kung saan man nila ma-save yung information natin, no? Hindi na makukuha ng mga nagpapanggap na mga organization na kaya nilang walain yon totally or i-delete, no? The only way na masolusyonan yung ganitong klaseng problema na palagi kang na-stress, hindi mo na talaga alam totally yung gagawin mo, natatakot ka kasi alam nila exactly kung saan ka nakatira, kung ano yung address mo, kung sino yung mga family members mo, alam nila exactly. Kasi halongkatin po nila yan, no? Halongkatin po nila yan. Maliban dun sa mga contacts na binigay mo, yung personal information na ibinigay mo sa kanila, halongkatin po nila yan, and then i-re-record po ng mga online lending application. Kaya napaka-imposible po na mabura yung ganong klaseng information. Huwag po kayo basta-bastang maniniwala, no? Sa mga nag-o-offer ng ganyan. Hindi po yan totoo. And then, sa mga nangihingi po ng memberships dyan, mahiya naman po kayo, no? Mahiya po kayo kasi unang-una, yung mga ina-advise nyo is ginagawa po ng karamihan, no? Na-advise na po ng libre po, no? Wag po natin samantalahin yung mga biktima ng online lending application. Lugmok na po sa utang, hingian pa po natin ng membership fee, no? Napaka-sakim naman po niyan, no? Walang puso yung ganyang klaseng mga tao. So again, wag na lang po kayong papatol or maniniwala sa mga nag-o-offer sa inyo na buburahin lahat ng mga information nyo, no? Kung gusto nyo mawala stress nyo, all you have to do of course is mag-switch SIM card po kayo, mag-deactivate kayo ng Facebook, or let's say change new settings na hindi pwedeng ma-access sa public, no? Pwede nyo i-private. So ganun lang kasimple mga ka-lifestyle. Pagdating naman sa mga contacts natin, of course, all we have to do is nandiyan na yan, nakuha na nila yan, di ba? Explain na lang natin if merong nag-complain sa atin, nakakilala natin, bakit ganyan ginamit mo. Explain na lang po natin ng maayos, kasi in the end of the day, of course, mas maintindihan po nila tayo ng maigi. Ipapaliwanag po natin sa kanila kung bakit nagkaganon, no? Hindi naman ibig sabihin na tatakasan po natin yan, mga utang na yan, no? Hindi ibig sabihin ginamit ka, ikaw na mismo yung magbabayad. Napakasimple lang, explain lang po natin ng maayos sa mga contacts natin para hindi na lumaki yung issue or ma-stress pa tayo ng todo. So again, wala pong pwedeng makabura ng mga information na binigay natin or yung mga contacts na binigay natin sa mga online lending application. Nakatatak na po yan sa kanila, recorded na po yan, kaya imposible po, no? Huwag po kayo basta-basta mga niniwala sa mga scammer na nagkaalat dyan sa Facebook mga ka-lifestyle. Meron ding mga nagko-comment sa mga comment section ng videos ko ng mga scammer, no, na talaga namang
chinachat talaga, Armin nagme-message talaga dun sa mga biktima, no? Sinasabing kontakin mo ako, ganyan, kontakin mo ako, kaya kong burahin. So meron ganun, merong mga ako nababasa na iilan-ilan na pumapasok na sa mga comment section ng videos ko, no? So anyways, mga ka-lifestyle, nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo or hindi. Nasa sa inyo yan kung gagawin nyo, magpapamember kayo, ipapububuran nyo, nasa sa inyo yan. Basta ako nagsasabi po ako ng totoo, hindi po yan legit, no? Peperahan lang po kayo nyan, is-scamin lang po kayo nyan. So wala po katotohanan. Even you check their kanilang page, hindi mo malalaman kung sino ba talaga yung admin. Iba-iba yung iba-iba yung sa'yo, iba-ibang name nung yung magta-transact sa'yo. Kaya doon pa lang maliwanag na is-scamin ka po niyan, no? Maliban na lang kung makipag-video call ka, makita mo talaga totally yung tao. Kahit pero hindi naman lahat, meron mga ibang mga pages talaga, organization o grupo na legit when it comes sa ganyang klaseng problema, no? So halimbawa na lang yung kay Ma'am Kikay Bautista, yung grupo nila, no? Legit po yan kasi makikita nyo naman sila talaga yung pumupunta, no? Nakikipag-usap sila talaga yung tinatawagan, no? Or ini-interview, no? So makikita mo legit po yung grupo nila, pero meron iilan po talaga na sinasamantala po talaga yung ganitong klaseng problema. So iwasan na lang po natin as much as possible. Mag-ingat na lang po tayo, especially kung yung mga contacts natin, no, na naibigay na natin, no, ipaliwanag na lang natin ng mabuti. So I hope nagkakaintindihan po tayo, wala na pong masyadong problema, no. Wag po kayo magpaka-stress kasi alam ko in the future itong mga online leading application na very known when it comes sa mga complaints, maraming mga evidence, concrete evidence na through text, through email na talaga namang ginagawa nila. Hindi, lahat po yan may intact po, and then magiging evidence po yan, and posibleng masara or ma-raid na naman yung mga ganyang online leading application. And then basta marami pong mga online leading application ngayon ang nasa NBI na po dahil sa daming complaints, mga ka-lifestyle. Kahit ikaw hindi ka nag-complaint, yung iba po nagko-complaint po yan, through doon talaga nakikipag-communicate talaga sila sa NBI kasi yun na nga, na-stress na sila, natatakot na sila kasi dinadamay na yung mga hindi dapat madamay, like for example mga anak nila, no, mga relatives, no, na hindi naman na walang kaalam-alam na nangutang sila, hindi sila yung tatakutin. So yun lang, mga ka-lifestyle, no. And then sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell. Once again, ma-notify po kayo once again sa mga i-upload po nating latest updates about online learning application. So yun lang, mga ka-lifestyle, peace.